kami ngayon yan sa Little Baguio. Sige. Ang taba ka naman. Chill muna kami since weekend. So, every weekend maganda pumunta rito sa Little Baguio. Sa Bataan kasi mahangin dito eh. Kung makikita nyo yung surroundings, ayan, overlooking. Oh, dagat na yan. South China Sea na yan. South China Sea na yan minsan. So, ayan. Overlooking dito. So, magandang mag-chill, diba? Tapos na rin kami kumain. So, may ginagawa lang siya. Nag-accounting sa mga bills na sobrang dami. Para daw may masave pa kami na parang wala naman talagang masisave. Ayun. Ano lang to sa baga, mga 30 minutes away pag nakakotse ka o kaya nakamotor ka. So ayun, pag nagbabike maganda rin pumunta rito pero abutin ka siguro 2 oras. Kasi rolling hills eh. May habang nasa loob ng sasakyan, kukuha na namin yung daan kung ano yung itsura ng daan. Maganda rin. Twist din siya. Maganda na rin yung daan kasi kumbaga naayos na rin yung daan. Kasi dito sa Bataan, mini-make sure ng lokal na pamahalaan na yung transportation is maganda. So, maganda yung daan dito kahit saan ka pumunta. Hindi masyadong malubak. Tsaka mostly mga ano siya, asfaltado. So yun, balikan ko kayo mamaya. So ito yung makikita nyo. So ito yung Little Baguio Resto. Tapos mayroong ganitong place saan pwede kayo magpa-picture. Yan. So, tignan nyo yung surroundings, tignan nyo yung mountains. After ng mountains, ano na, dagat na, South China Sea. Yan, yung bundok na yan, Morong. Yun, kung makikita nyo yung parang mahabang aisle na yun, yan, Las Casas yan. So yun. So eto, itong part na to, yan, kung di ko nagkakamali, yan yung Mount Samat. Ewan ko. Basta bundok yan, bagak din yan eh, pero sa kabilang side ng bundok, Mount Samat yun eh. Ito naman yung papuntang Mariveles. Yan. May daan dyan, dediretsuhin lang Mariveles na. So yun, napakaganda. Tingnan nyo maigi. Ganda rito sobra. Ayan. Ayun na nga, kami pauwi na. Huling sulyap sa Little Baguio. Ayun. Ayan. Ayan, pwede kayo umakyat dyan. Magpa-picture kayo dyan sa Volkswagen. Volkswagen ba? Volkswagen ba? Ayan, papakita ko sa iyo daan. Medyo lalagay ko muna itong cellphone dito. Sana hindi matumba. Oops. Tumba yan. Ayan, lagyan natin ng takip. Dapat meron kang ilalagay rito. Ayan. Let's go! Biyahe na tayo! Sa Manila, hanap tayo. Ilalagay dito. Wala pa kasi yung pang mount eh. May sasakyan ba? Puro na kami sasakyan dito. Kailangan pa na sasakyan dito. Oops, baka tamaan ko yung gilid. Pati yung sasakyan niya. Mainit kasi. Ito tayo sa gilid. Ayusin ko lang itong cellphone. Nakatingin yata sa ano eh.
Sa taas. Taas eh. Tingin na sa taas. Yan. Dapat nakatingin sa daan. Hindi sa taas. Yan. Let's go! Woo! Tumas na naman siya. Ang kulit naman itong ano na ito. Ang kulit pa sa akin. Yan, ganyan. Yan. Okay, let's go. Isa tayo. Sana ma-enjoy nyo yung biyahe. Yun o. Kala mo talaga naka GoPro. Tumba naman siya ngayon. Huwag na baby. Hindi talaga yan masastabilize, lalo na paliko-liko rito. Sayang effort. Kainis na. Yan na guys, tinry ko naman siyang i-mount. Pero wala talaga. Wala kaming mount eh. Kaya Wala pa, bibili pa. ano muna, vlog muna tayo mga hawak yung ano kapag nag-drive. Matik naman ito sa sasakyan eh. Then, ito pa ito ko sa inyo. Ayan. Baby, patanggal nga yung ano. Ayan, pati yung ayan, pakibalik na lang. Thank you. Pati yung ano, Marshall. Thanks. Okay. Ito rin tanggalin natin. Lagyan natin sa likod. Yun. Ayos ba? Para bumabiyahin na rin kayo. Ganda no? Tanggalin natin yung hazard. Number 2 natin yung ano, aircon. Mainit dito ngayon. Yan. Okay. Ngayon nagkilat. Ayun natin. Let's go! Gusto mo ba ako maganda? Yan, hawakan na raw niya. Volunteer si madam. Pakita lang natin yung whole na biyahe. Yung buong biyahe. Sana nga enough yung ano ko eh, memory ng cellphone. So yan, pakita mo overlooking. Wow. Itong road, pinapaganda pa nila, nilalagyan nila ng estero. Ayan. Ngayon yung halos wala naman akong kasalubong. Partida weekend ngayon. So, ibig sabihin, kunti lang talaga dumadaan dito. Kasi itong road na to, Bagak Mariveles Road. So, from Bagak, may tagos papuntang Mariveles. Ang labas mo, Mariveles Five Finger Beach, yung famous na Five Fingers na sinasabi nila. Kumbaga sa Pangasinan, 100 Islands. So yan, ano yan, ba may bula-bulak pa sa camping ano ha. Kaya lang baby, nakakahilo ito. Hindi naman sila may hilo. Nakakahilo ito. May hilo ba kayo? Kasi gumagalaw. Dapat talaga steady. Next time ka na lang mag-vlog. Okay na ngayon. Sasakit ang ulo ng manonood niya. Hindi yan. Nanonood nga yan mga yan ng motorcycle vlogging, ng mga bike vlogging. Mas nakakahilo naman yun, nagbabanking. Dapat steady. Ayun, ang ganda oh. Ganda diba? Nabuburyong ka lang eh, ayaw mo video eh. Kaya nakita eh. Nakakahilo. Nabuburyong ka lang. Oh, ganda dun oh. Taas oh.
Sayang hindi pala tayo naka-doon dun sa Little Batanes na sinasabi nila. Oh, maganda rin yun. Ayun, dapat naman lang tayo. Malapit lang hindi. Next time na lang. Kasi next time balikan natin. Ganda rin naman dito. Nga lang, kainitan na. Good change. I know that it's time for a good change. Ayun na. So nakita nyo na yung daan. Puro twisty siya. Ayan. Tapos yung iba road for construction pa ibang road. Pero passable na siya. Kumbaga madami nang pwedeng dumaan na sasakyan. So yun, tabi ko muna itong sasakyan. Tabi ko muna. At yun. So let's go. So nakita nyo naman na yung daan, diba? So dyan na muna kayo sa dashboard. Ayun. Pumunta kami kanina sa Little Baguio para mag-devotion, para mag-pray, mag-budgeting si Mrs. Kasi lahat na ngayon, lahat ng lumalabas na pera sa amin, pumapasok at lumalabas na pera, ina-accounting namin kasi kailangan namin kung may malaman kung may susobra ba o may kukulang para maaga pa lang magawa na ng paraan. May susobra, malalaman namin kung may maiipon kami. If you are living from paycheck to paycheck, kailangan mo talaga mag-accounting. More so pagka nagbi-business ka. Parang from gas hanggang sa maliliit na bagay na binibili mo lang sa sari-sari store, you need to know kung ano yung galaw ng pera mo. Para din maagapan, malaman mo din kung may matitira kang pera kasi hindi mo alam, may emergency reasons na pwedeng mangyari anytime, may mahugutin kang pera. So yun. May testimony pala ako i-share sa inyo na wonder na ginawa ng Lord. Totoo nga yung sinabi ng Lord na for your ways, for my ways are not your ways, and my thoughts are not your thoughts. So above lagi yung ways ng Lord. Kumbaga, kunwari meron kang problema sa pera, lagi mong iisipin, or initial na reaction mo doon, iisipin mo saan mo provide si Lord, anong aspect. Kunwari may business ka, ganyan, or meron kang mga side jobs, isipin mo doon ko provide si Lord. Biglang kunwari meron sa business mo, biglang may bibili ng maraming ganito, makakabawi ka sa pera. Or sa side jobs mo, kunwari ako nagpipinta kasi ako, iniisip ko provide si Lord through painting, na biglang client may papagawa, magda-down, tapos matatapos ko yung painting, magkakaroon agad ng pera, ganyan, ever. Yun yung mga initial na iniisip ng mga tao. Pero si Lord sa amin ngayong week na to, sobrang naging wonderful kasi nag-provide siya in His ways, in His own way, na parang nagugulat na lang kami. So noona nagpe-pray kami na although we know na magpo-provide naman si Lord, kasi nung nag-accounting kami nitong isang araw lang,
we expect na magkukulang yung pera namin kahit sumabot. Kahit sabay pa kami sumahod, magkukulang yung pera namin sa lahat ng expenses and bills na mabayaran namin. Ngayon pa na yung asawa ko pupunta siya ng Manila, and she will be there for a month or so. So hiwalay kami ng expenses, di ba? So kulang talaga yung pera namin. Ngayon nagpray kami, ganyan. And we know na si Lord naman is a God of 11:59. He's never late. Kanina na-realize namin or nakita namin yung bangko na may laman. Saan nanggaling yun? Ganyan. So to make the long story short, nag-provide si Lord in a way that we don't expect. Parang mapapaluhod ka na lang or mapapaiyak ka na lang sa sobrang buti ng Lord, na parang Lord, nag-provide ka in a way na hindi na namin magagalaw yung nakatabi namin pera or yung emergency money namin, or Lord, nag-provide ka in a way na sobra-sobra, parang gano'n. So yun, testimony lang na if you believe if you prayed for it and you believe na God will provide, totoo yun. Don't expect na hindi magkukulang si Lord sa'yo. So yun, sobrang lang, kaya napupunta kami ngayon dito sa Little Baguio. Kaya napapunta kami ngayon dito sa lugar na to pray and to devote our time, kasi minsan magagilty ka na lang, iniisip mo parang sobrang nagkukulang na kami sa Lord, pero hindi siya nagkukulang sa amin, parang. So may you have a blessed weekend, guys, and I pray din sa inyo, sa life nyo, na same thing happens. Kumbaga, whenever you need God, He will be visible enough to know na, for you to know na siya yung nagpo-provide para sa inyo. If you give yourself to God talaga, your life to God, He will never you will never be disappointed sa gagawin niya sa buhay niyo. So from glory to glory, from holy to holy, you will be changed. Tapos grabe, parang a glimpse of heaven here on earth yung everyday na mararanasan nyo. And lagi ka may security. Kumbaga, yun yung isa sa mga benefits ng meron kang Diyos na na sinasandalan meron kang security sa buhay na alam mo, no matter what happens, whatever problem may come in your way, trials and hardships, alam mo meron kang backup. Kumbaga, you're not alone, and the battle is not yours, it's God's, na ilaban ng Panginoon yan para sa'yo. So yun, kasi pag sinuko mo naman na yung buhay mo sa Lord, siya na bahala sa'yo. Oh, you may have problems, you may have confusions or doubts about the power of God, but one thing's for sure, you will never be disappointed at the end. So yun, napakaganda talaga ng word ng Lord sa amin ngayong araw. Yun ang napag-sharean namin kanina, yung napag-sharean namin sa devotion kanina, parang how much blessed you are. Are you blessed enough to bless people or to bless others? Or you need blessings, or sa part ng life mo ngayon, kailangan mo, ikaw yung kailangan ma-bless, parang gano'n. So you need to evaluate yourself pa rin, kasi minsan bless ng mga tao, bigay ka ng bigay, pero deep inside you nauubos ka. So yun, you need to evaluate yourself pa rin kasi akala mo okay lang, minsan nadidrain ka na pala. So evaluate mo yung sarili mo kung okay pa ba magbigay or enough na, or kung kaya mo pa ba magbigay.
Kaya mo po bang mag-bless ng others? Or sobra-sobra pa ba yung nasa iyo para mag-bless ka? So yun nga, it's more blessed to give than to receive eh. Pero minsan you need to receive love, you need to receive things from the Lord or love from the Lord in order for you to give others. You cannot give what you don't have, diba? So yun, yung fulfillment kasi ng sa heart natin comes from God. It doesn't come from material things. Kasi pag material things, kunwari makabili ka ng big bike or makabili ka ng magandang bag, ganyan, mamahalin, mga ganyan. 2 weeks, 3 weeks, makakalimutan mo na rin yun. Baga, mawawala na rin yun. Tuwing makikita mo, you will feel blessed. Ganyan, material things na yun. Pero pagka nakita mo sa ibang tao na mas maganda yung nakuha nila, ganyan, maingit ka or whatever, you'll never be thankful enough sa kung ano nakuha mo. But when your happiness comes from the Lord, everything is enough. Kumbaga, and you know na everything that you want, as long na nasa will ng Lord, hindi siya magiging burden sa iyo, ibigay niya rin naman yun. But correct me not, blessings, real blessings are above heaven, earthly things. Yun, if you fix your eyes on Jesus, kahit wala ka nito, kahit wala ka niyan, okay lang yun. Tsaka yung Lord, ang Lord naman nagpo-provide yan, depends sa lifestyle mo eh, pangangailangan mo eh, kung saan ka niya dinala, po-provide niya yun, sobra-sobra pa. Kunwari sa isang lugar, provide, kunwari dinala ka niya sa isang lugar na, kunwari dinala ka niya sa isla, diba? Syempre po-provide niya sa'yo yung bangka. Alam naman na tiling ka niya sa isang isla, po-provide siya sa'yo ng motor. Ano mangyayari sa'yo doon? Diba? Syempre bibigyan niya sa'yo bangka, bibigyan niya yung kailangan mo. Wala ka naman na nakatira ka sa isang isla, sumangarap ka ng big bike, useless yun doon. Ibibigay sa iyo yung magagamit mo sa araw-araw. So yun lang naman, malapit na kami sa bahay, balikan ko kayo ulit mamaya. So yun lang, may you have a blessed week guys. Thank you sa paikit. Ayun na nga. Bye na, pahinga na. Ayun, sana nakatulong sa inyo yung, lalo na sa mga nangailangan. Sana yung mga mapanood dito yung mga may mga doubts or may mga tanong sa Panginoon kung bakit ganito yung nangyari sa kanila or bakit ganyan. Sana makapanood yung mga may mga katanungan sa about sa life nila, kung bakit sila nahihirapan. Everyone talaga nag-struggle. Kumbaga, lahat ng tao may struggle sa buhay. Kahit mayaman pa yan or diba, ikaw pa pinakamayaman sa buong Pilipinas, may struggle ka pa rin, may problema ka pa rin pagdadaanan. Pero ang mahalaga lang yung keep on going. Tsaka may Diyos ka sa buhay mo. Yun lang naman yun. Kasi darating din yung time na pag napagtagumpayan mo yung problema, darating din yung time na matatawa ka na lang or mapapareminis ka na lang, ay, sa part ng buhay ko na yan, sabihin mo sa buhay mo, sa sarili mo, sa part ng buhay ko na yan, naging mabuti ang Panginoon eh. What more pa sa mga susunod, diba? So yun. So guys, hanggang dito na lang. Papahinga na muna kami. Ngayon, dire-refresh namin yung mga minds namin, mga hearts namin towards God. So yun. Please like yung video ko na to, share, and subscribe. Mag-comment na rin kayo kung meron kayong mga gustong ilabas sa sama ng loob sa comment section. Mag-comment na rin kayo.
or kung may gusto kayo i-share about God, about sa trials, about sa mga paghihirap nyo sa buhay, mga nangyari sa inyong hindi maganda, at kung paano nyo yung napagtagumpayan, pakishare na din sa comments. Marami matutulungan yan. So yun, wala muna tayo sa biking ngayon. About life muna ang usapan natin. So yun, God bless us all and happy weekends. Goodbye.